Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang, ang sanggol na si Jesus, upang gawin ang inihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Tayo po ay nasa ikalimang araw ng pagdiriwang ng Pasko. Simula po nung December 25, araw ng kapanganakan ni Jesus. At lagi po natin naririnig na ang sanggol na ito, ang liwanag na tatanglaw sa atin, na siya rin namang ipinahayag ni Simeon sa atin pong narinig na ebanghelyo mula kay San Lucas. Sa atin pong, kung babalikan natin, yung pinagdiwang natin ng kapanganakan ni Kristo, marami po sa atin ang talagang labis-labis na nasiyahan. Sa pagdiriwang na ito, talagang ito po yung panahon na kung saan marami po ang natututong magbigay, magbahagi, tumulong sa kapwa. Pero higit doon ay ito ay dahil sa nakita natin talaga si Kristo sa anyo ng sanggol sa sabsaban o diyan sa Belen. At sa kwento natin ngayon, si Simeon na isang naglilingkod sa templo na inabutan na ng katandaan sa paghihintay sa pangako ng Diyos na isang Mesiyas na magiging tagapagligtas. At sa wakas, nakita na ni Jesus ang sanggol. At sa pagkakita niya, ipinahayag niya yung pagpupuri niya at ang kanyang dalangin, "Kunin mo na, Panginoon." Dahil nakita na ang kanyang pangako. Sa atin ba? Nakita na ba natin? O hanggang ngayon ay naghihintay pa rin tayo? Umaasa at kung tutuusin po, dumating na talaga. Kailangan lang talaga natin imulat ang ating mga mata dahil nandyan na
nakita na natin si Jesus. Mula doon sa sanggol sa sabsaban, dito sa Eucharistia, yan si Jesus. Pero kailangan natin itong tingnan gamit ang mata ng pananampalataya. Dahil kung hindi, wala, magbubulag-bulagan pa rin tayo. Bagamat lagi tayong nasa simbahan, katulad ni Simeon, laging nasa simbahan, laging nagsisimba kahit online, sa modernong paraan ng pagsisimba. Pero tinitingnan ba natin si Jesus? O nakikita ba natin si Jesus? Kasi kung ano man ang sagot natin, oo o hindi, sa sulat ni San Juan, sa ating pong unang pagbasa, kung nagsasabi tayong tayo'y nasa liwanag, dahil kung sino ang panig kay Kristo, dapat nasa liwanag, dahil siya ang liwanag. Pero ang sabi ni San Juan, kung nagsasabing siya'y nasa liwanag, pero may galit, may puot, sa kanyang kapatid o kapwa ay nasa kadiliman pa rin. Ang sabi din, nagsisinungaling siya. Tayo lang naman po makakasagot nito. At tanging ang Diyos lang din ang makakakita ng tunay nating nararamdaman, ng tunay nating saloobin. O pwedeng sa panlabas, okay na okay tayo kasi nakakapagsimba tayo, nakakapag-serve tayo, nakakapagmisa tayo, at pwedeng sabihin, nasa liwanag tayo. Pero ang sabi nga po, niloloko lang natin ang ating mga sarili. Niloloko natin ang mga tao sa paligid natin dahil talaga namang ang totoo, nasa kadiliman tayo. Ganun pa man, kaya nga po naparito sa Jesus, isinilang para magsilbing liwanag sa atin. At makita nawa natin, sundan nawa natin ang liwanag na ito para makaalis tayo sa kadiliman na atin pong kinasasadlakan. Kung ano man yung sitwasyon na yan. Ikaw lang din naman ang makakapagsabi kung anong kadiliman ang pinasok mo o kung nasaan ka sa estado ng buhay na ito. Muli po, sa pagpapatuloy natin ng pagninilay sa kanyang kapanganakan na tanging ang dulot ay mabigyan tayo ng liwanag. Amen.